Nakaraang kwento natin ay nagtapos tayo sa pagpaslang ng ating bida sa pinuno ng mga honghang. At sa pagpapatuloy ng kwento, hindi naman makapaniwala ang mga alip-ores ng kanilang pinuno dahil mabilis pa sa kisap mata ang pagtapos niya sa kanilang pinuno. Kaya naman kaagad silang sumugod upang gantihan ang ating bida. Naghanda naman si Yonwoo upang umatake at pagkalapit nila ay brutal na pinunterya ng ating bida ang kanilang mga leeg. Ang isa naman ay umatake subalit dali-dali namang umiwas ang ating bida at kaagad siyang nag-counter ng pag-atake at nilaslas niya ang leeg ng honghang. Nang makita yon ng mga honghang ay tumakbo naman sila dahil sa takot nila subalit hindi na sila binigyan ng pagkakataon ng ating bida na makatakas pa at walang awa niya lang itong pinagpapatay at sa kabuuang bilang ng kanyang napatay ay umabot sa 21 na mga honghang. Kaagad niya namang kinolekta ang mga token ng mga kalaban. Sinabi naman ni Doyle na kamakailan lang nakapasok ang mga baguhan sa Block E at dagdag niya pa na iyan na lang siguro ang natira pagtapos nilang ibenta ang halos lahat ng kanilang nakuha at libu-libong mga manlalaro ang nandito sa tore upang maghanap ng token at paglabanan nito. Ayon pa kay Doyle na kaya sila nakakuha ng ganito karami dahil mga magnanakaw sila dahil ang halos sa mga manlalaro ay 10 token lamang ang kanilang kayang makita. Tugon naman ng ating bida sa kanya na ang mayaman ay mas yumayaman at ang mahirap ay mas humihirap. Sumang-ayon naman si Doyle sa sinabi ng ating bida. Ang Block E ay gumagamit ng sistema na ang mananalo ay siyang makakakuha ng lahat. Ang iilang malalakas na manlalaro ay kinukuha ang mga token sa halos mahihina na mga manlalaro. Wala naman na magawa ang mahihina at kailangan nilang isuko ang kanilang token para lang maligtas ang kanilang buhay. At kahit makapagtabi pa ang mahihina na manlalaro ng iilan na mga token, sa bandang huli ay kikikilan pa rin sila ng kikikilan ng mga malalakas sa kanila. At kahit anong gawin pa nila ay wala na silang magagawa dahil kahit nakaupo lang ang malalakas ay nagagawa pa rin nilang makakolekta ng token mula sa mahihina. Sa kabilang banda naman ang mga mahihina ay palaging kinakapos sa pag-iipon ng mga token. Kaya yan ang dahilan kung bakit malaki ang agwat ng mga top player sa iba. Minungkahi naman ni Doyle sa ating bida na magkolekta lang siya ng maraming token dahil pwede siyang makakuha ng karma mula sa token at pwede rin niyang gamitin ito sa pagbili ng kagamitan sa misteryosong mga ngalakal. Dagdag niya pa habang pinagmamasdan ng ating bida na lahat ng token ng mga namatay na mga honghang ay sa kanya na. Masayang sinabi pa ni Doyle na dahil hindi pa nila siya binigyan ng paunang bayad sa kanilang kasunduan kaya naman nakiusap siya na tanggapin niya ang lahat ng token na iyan bilang paunang bayad sa kanya. Tinanong naman ni Yonwoo si Kon kung gusto niya ba ng token dahil silang dalawa ay kailangan din ng karma. Napatawa naman si Kon sabay tanong niya sa ating bida na kung nag-aalala ba siya sa kanilang dalawa dahil meron naman silang sapat na Nolicom na token. Tinanggap na lang ng ating bida ang inaalok sa kanya ng dalawa bilang paunang bayad at habang sinisilid niya ang mga token na kanyang nakolekta ay sa isip-isip niya naman na mas madali pa pala ito kaysa sa kanyang inaasahan. Naisip naman ng ating bida na ang Block E na lang ang huli niyang pag-asa upang makalakam ng mas maraming karma. At ang lalaki ay magpapakita rin dito, hindi naman matukoy kung sino ang tinutukoy ng ating bida na lalaki. Naiisip rin niya na kung mapapatay niya ang lalaking yun ay mas tataas ng todo ang kanyang magic power at makukumpleto niya na ang pagproseso sa kanyang ascension na naantala. Pagkatapos nilang mapatay ang Lizard King na si Hargan ay handa na siyang patayin ang lalaking yun. Makalipas ang ilang araw ay magpapahinga na naman sila at dito nag-ipon sila ng kahoy upang magsiga. Sinabi ni Kon sa ating bida na ang susunod nilang kakalabanin ay malakas kaya naman kailangan nilang maghanda bago nila labanan ang hari ng mga butiking tao na si Hargan. Maya-maya pa ay meron siyang napansin at bigla niya namang nilapitan si Doyle upang tignan ang kanyang ginagawa at dito nakagawa siya ng apoy gamit lamang ang kanyang mga insekto. Manghang-mangha naman ang ating bida dahil doon. Kaya naman ipinaliwanag ni Doyle ang patungkol sa kanyang insekto na ang tawag sa mga ito ay flame bugs na kung makakaharap nila ang karaniwang kalaban ay susunugin nila ang kani-kanilang mga sarili kasama ang kanilang kalaban. Dagdag pa ni Doyle na ang tore na ito ay maraming nakakamangha na mga insekto. Sa isip-isip naman ng ating bida na marami pa siyang hindi alam tungkol dito sa tore. Kinaumagahan sa kanilang paglalakbay ay nakasalubong na nila ang mga alip-ores ni Hargan at dito walang awa silang pinagpapatay ng ating bida. Habang sina Doyle at Kon naman ay nakamasid lamang sa likuran niya. Agad namang kinalikot ni Yonwoo ang mata ng butiking tao at bigla naman siyang linapitan ni Kon at tinanong kung ano ba ang kanyang ginagawa.
Tugon naman ng ating bida na kinukuha niya ang mata nito at ipinaliwanag niya na ang mga mata ng butiking tao na ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa paggawa ng artifacts na may iilang mga epekto na dagdag. Ang pangalan ng artifact na ito ay base sa higante na sinasabi na mayroong taglay na libu-libong mga kamay at mga mata at kailangan niya ng ganitong mga mata ng halimaw upang makabuo siya ng tinatawag na Giege's eyes. May bigla namang napansin si Doyle na kung ano at tinanong niya si Con subalit hindi niya na pinagpatuloy dahil alam naman ni Con ang ibig niyang sabihin at sinang-ayunan niya na parang meron ang nauna sa kanila sa lugar na ito. At dito meron silang nakitang mga bakas na may mga dugo. Sinuri naman agad ito ng ating bida at pagkasuri niya sinabi niya na ang dugo na ito ay bago pa lamang at dagdag niya pa na ang dugo na ito ay nandito na nang nakalipas na 6 na oras. Nagtataka naman si Con na kung 6 na oras nga ba. Sa isip-isip naman ng ating bida na ang nakatagong lugar ay literal na nakatago, at mas mahalaga ang lugar na nakatago kapag nananatiling nakatago. Ito ay gumaganap bilang isang papel upang hikayatin ang mga manlalaro na manatiling nakatutok sa kanilang pagpapalakas at huwag magpahuli kahit kanino man. Napatanong na lamang si Doyle habang pinagmamasdan niya na kung ang may gawa ng bakas na ito ay nagtagumpay ba. Kaya nalulungkot si Doyle dahil ang nakatagong lugar sa tutorial ay hindi na muling mauulit sa kaparehong block. Naisip naman ng ating bida na kung ano ba ang mangyayari kung merong ibang manlalaro ang nakakuha sa korona ni Hargan, sigurado naman ang ating bida na malaking pagkabigo ito kina Doyle at Con dahil kailangan nila ng korona ni Hargan. Habang pinagmamasdan ni Yonwoo ang bakas at dugo, meron naman siyang napansin at sinabi niya na meron lamang bakas ang papunta sa tinitirhan ng mga butiking tao subalit walang palatandaan na bakas na meron bumalik palabas mula sa tinitirhan ng mga butiki. Dagdag niya pa na sa tingin niya na ang mga taong pumunta dito ay hindi layunin ang korona ni Hargan. Nagtaka naman si Con dahil sa sinabi ng ating bida at tinanong niya ito kung ano ba ang ibig niyang sabihin. At dito pinatingin ni Yonwoo ang bakas na kanyang sinuri at ipinaliwanag niya kay Con na ang bakas na ito ng isang bagay na mabigat na kinakaladkad sa lupa at yun ang katawan ng tao at ayon pa sa ating bida na sa tingin niya ay kumagat ang mga taong ito sa paen ng mga butiking tao kaya naman nahuli sila nito. Tinanong naman siya ni Con kung ano ang kasunod. Tugon naman ni Yonwoo na wala nang nakakaalam kung ano ang nangyari. Naisip naman ng ating bida na hindi sa lahat ng pagkakataon ang mga halimaw ay palaging biktima. May mga oras din na ang halimaw mismo ang naghahanap ng tao upang kainin. Para sa mga halimaw ay ito na ang kanilang nagsisilbing tahanan at kabisado nila ang kanilang paligid kumpara sa mga manlalaro. Napagtanto rin ng ating bida na meron ding mga patibong ang nakapalibot sa lugar na kaakibat ng pain ng mga halimaw. Sinabi naman ni Con habang pinagmamasdan niya ang mga bakas na naiinis siya kapag naiisip niya ang bagay na iyon ngunit hindi niya naman mapigilan. Sa isip-isip naman ng ating bida habang pinagmamasdan niya si Con na akala niya ay walang muwang ito subalit kumakalma naman ito kung kinakailangan. Maya-maya pa ay bigla siyang nagulat dahil nakita niya si Doyle na parang galit na galit. Nang mapansin ni Doyle na nakatingin sa kanya ang ating bida ay bigla naman itong ngumiti sa kanya at habang pinagmamasdan niya si Doyle ay bigla namang nagsalita si Con at sinabi niya na hindi pa nila sinasabi ang lugar na ito sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Con na ang lugar na ito ay pugad na ni Hargan. At sa isip-isip naman ng ating bida na nagmamaang-maangan lamang siya hanggang ngayon na hindi niya alam ang lugar na ito na kung tutuusin ay alam niya na. Kaya naman marami siyang katanungan kay Con na kung ang kanilang naengkwentro na mga halimaw kanina ay pinuno nila si Hargan at si Hargan ay ang pinuno ng lahat ng mga butiking halimaw na yon. Tugon naman ni Con na ganun na nga at nandito ngayon sa lungga nila ang hari na si Hargan. Tugon naman ng ating bida na pangalan pa lang niya ay parang nakakatakot at malakas na nilalang. Sagot naman ni Con na kahit na silang dalawa ni Doyle ay imposible nilang matalo si Hargan. Kaya naman napatanong si Yonwoo na kahit nakasama pa nila siya. Tugon naman ni Con na ibang usapan na kung kasama na nila siya subalit mahirap pa rin nilang matalo ito. At ang kanilang pinakaproblema sa lahat ay ang babaeng pinuno na asawa ni Hargan dahil siya ang nagsusuot ng korona nito. Dagdag niya pa na kahit ano pa man ang subok nila na patiin ang dalawang pinuno ay imposible nilang mapatay ito at mamamatay lamang silang tatlo kung susubukan nila. Tinanong naman siya ng ating bida kung ano ang kanilang plano. Tugon naman ni Con na ang tanging naiisip niya na plano ay ang nakawin ang korona. At dito ipinaliwanag niya ang kanyang naiisip na plano. Ang lalaking pinuno ay nagbabantay sa labas ng kanilang lungga at ang babaeng pinuno naman ay nasa loob ng kanilang lungga.
Habang nilalabanan niya ang lalaking pinunong halimaw ay kukunin naman ng ating bida ang atensyon ng babaeng pinunong halimaw at si Doyle naman ay siyang kukuha sa korona na nasa ulo ng halimaw. At tinanong siya ng ating bida na kung ano ba ang susunod na hakbang. Tugon naman ni Con na pagtapos nun ay tatakas na lamang sila. Sinabi niya pa kay Yeonwoo na hindi niya kayang patayin ang babaeng pinunong halimaw ng mag-isa kaya naman binalaan niya ito na huwag niya itong labanan ng harap-harapan at kailangan niya lamang panatilihin na abala ang babaeng butiki na pinuno. Sumagot naman ang ating bida na naiintindihan niya at naalala niya dati noong sundalo pa siya na ginagawa niya ang mga inuutos sa kanya sa pinaglalabanan sa Africa. Naisip niya na ang nangyayari dito ay walang kaibahan sa pagsusundalo niya. Napagtanto niya naman na meron isang kaibahan dahil noon ng sundalo pa siya na sumusunod lamang siya sa mas mataas sa kanya subalit ngayon ay may ihalintulad niya na ang kanyang sarili sa isang mersenaryo na ang layunin ay ang makakolekta ng maraming pera. Kaya naman agad na nilang sinimulan ang kanilang plano at lumusab na sila sa lungga ng mga butiking halimaw. At dito nakapasok na nga sila sa lugar at nahanap nila ang nakatagong lugar na tinatawag na Hargan's Lair at nakakuha ng 500 karma ang ating bida. Ang tahanan nila ay binabantayan ng mga alip-ores na merong sibat na may palakol. Makalipas ang ilang saglit ay nakita ng mga butiking tao na merong mga tao ang nakapasok sa kanilang lugar. Naghahanda naman silang tatlo upang umataki, bigla namang dumating ang hari na si Hargan at galit na galit ito at sinisigaw niya na kung sino ba sila para pumunta sa kanyang teritoryo at dagdag niya pa na hindi niya ito mapapatawad at tinawag niyang mga lapastangan ang tatlo. Na-activate naman ang hidden quest ng ating bida at ipinaliwanag sa sistema na ang Block E ay pinamumunuan ng 5 mga hari ng kagubatan. Isa na dito si Hargan at ang kanyang lugar na pinaghaharian ay ang buong katubigan ng Hilaga. Ang mission niya ay ang patayin ng hari na si Hargan kasama na ang kanyang mga alip-ores. Ang gantimpala naman na matatanggap kung magawa ang misyon ay ang korona ni Hargan, Blue Scale Scimitar at ang pagmamay-ari ng lungga ng mga butiking tumatayo na parang MacDo. Hindi na nagsayang ng oras pa ang haring si Hargan at kaagad itong sumugod at bigla siyang sumigaw ng napakalakas. Sa isip-isip naman ng ating bida na kahit kailan ay hindi siya nagkaroon ng takot noong kauna-unahan niyang pumasok sa tutorial. Ang nararamdaman niya sa ngayon ay parang katulad noong sundalo pa siya na kauna-unahan siyang sinabak sa gyera sa Africa. Pinagmasdan niya ang hari na si Hargan at sa isip-isip niya naman na bago ito para kay Hargan subalit para sa kanya ay hindi na ito bago dahil naranasan niya na ang ganitong pakiramdam. Bigla namang sumugod si Hargan patungo sa ating bida sabay sabi niya na papatayin niya ang ating bida habang si Yeonwoo naman ay naghahanda sa pag-atake ni Hargan nang bigla siyang nagulat dahil napadaan si Con mula sa kanyang gilid at sinalag niya ang sandata ni Hargan. Nagalit naman agad si Hargan at sinabi niya kay Con na huwag siyang makialam dahil wala silang laban sa kanya. Humingi naman ng paumanhin si Con at sinabi niya na hindi na siya tulad ng dati. Pagka-atake ng haring butiki ay umatras naman si Con at patuloy lamang niya ito inaatake at umabot na sa puntong napapatay niya na ang kanyang mga alip-ores dahil sa kanyang walang humpay na pagwasiwas ng kanyang sandata. Sinabihan naman siya ng haring butiki na tigilan niya na ang kakatakbo at lumaban siya ng harapan. Dahil mainitin ang ulo ng haring butiki ay pinagsabihan naman siya ng kanyang alip-ores na kumalma siya habang sina Doyle at Yeonwoo naman ay hindi nila namamalayan na pumupuslit na patungo sa loob ng lungga nila. Habang si Doyle naman ay tinitingnan niyang makipaglaban si Con sa haring si Hargan na seryoso ang mukha. Pagkapasok nila sa loob ay meron namang nagbabantay na mga alip-ores ngunit walang hirap lang pinatay ito ng ating bida. Nang mapatay na nila ang mga alip-ores na nagbabantay ay pinagmasdan nila muna ito at maya-maya pa ay bigla silang nagulat dahil merong nagsalitang mga tao sa hindi kalayuan. Dali-dali naman nilang pinuntahan ito upang tignan at nakita nila ang mga taong nakakulong at sa labas nito ay merong mga bakas ng dugo at mga putol na katawan ng tao at kalansay. Nagmamakaawa naman ang mga taong ito na sagipin sila. Tiningnan lamang sila ng ating bida at naalala niya ang mga bakas na sinuri niya kanina sa labas bago pa sila napunta sa loob. At napagtanto niya naman na ang mga taong ito ay nahuli ng mga halimaw kaya naman ikinulong sila nito at naisip niya naman na sa madaling salita ang lugar na ito ay nagsisilbing imbakan ng pagkain ng mga halimaw upang mapawi ang kanilang gutom. Sinabi naman ng ating bida na kung magsasayang sila ng oras upang sagipin ang mga taong ito ay hindi malabong hindi nila makuha ang korona ni Hargan na siyang layunin naman nila sa pagpunta dito. Tinawag naman ni Doyle ang pangalan ng ating bida na Cain. Sabay tanong niya na kung hindi ba siya nagagalit.
Nagtatakang tanong naman ni Yeonwoo sa kanya na kung bakit siya magagalit. Tinanong naman siya ni Doyle na kung bakit hindi siya nagagalit pagkatapos nilang makita ang sitwasyon ng mga taong bihag ng mga butiking halimaw at kung bakit nananatiling kalmado pa rin siya sa ganitong sitwasyon. Napabuntong hininga na lamang ang ating bida at sa isip-isip niya naman na talagang ang bata pa si Doyle. Tugon naman ng ating bida sa kanya na tao rin siya at hindi siya tao kapag hindi siya nagalit pagtapos nilang makita ang mga taong nakakulong. Kaya naman nagtatakang tanong ni Doyle sa kanya na kung bakit siya nananatiling kalmado sa ganitong sitwasyon. Tugon naman ni Yeonwoo na kung sasagipin nila ang mga taong yan ay tiyak siya na manganganib naman si Kan. Nagulat naman si Doyle pagkarinig niya ng sinabi ni Yeonwoo sa kanya. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na huwag niyang kalimutan na linalabanan ng mag-isa ni Kan ang haring si Hargan sa labas. Dagdag niya pa na hindi kaya ni Kan ang labanan si Hargan ng mag-isa kaya naman habang tumatagal sila dito sa loob ay mas nanganganib ang buhay ni Kan sa labas. Minungkahi niya pa kay Doyle na kumalma muna siya at alalahanin niya ang layunin nila. Dagdag niya pa na kung ipagpapatuloy pa rin ni Doyle ang kanyang plano ay ngayon din mismo ay aalis na siya sa plano nilang ito. Pagkarinig ni Doyle ay napaisip naman siya at pinagmasdan lamang siya ni Yeonwoo kung ano ang magiging reaksyon niya sa sinabi niya sa kanya. Maya-maya pa ay bigla niyang sinampal ang kanyang sarili at humingi siya ng tawad dahil ayon pa sa kanya ay hindi siya nag-iisip ng mabuti. Inaya niya na ang ating bida na magpatuloy na dahil naghihintay na sa kanila si Kan sa labas. Habang ang ating bida naman ay merong naiisip na paraan. Pinagmasdan niya naman ang bungo ng tao at naisip niya na ang rason ng pag-imbak ni Hargan ng pagkain ay para huwag magutom ang kanyang nasasakupan at kung ganon ay bakit hindi niya ito gamitin bilang kabaliktaran. Bigla niya namang pinatigil si Doyle sa paglalakad at tinanong naman siya nito kung ano ang problema. Tugon niya naman na meron siyang naiisip na plano at tinanong niya kay Doyle na kung pwede niya bang ibahin ang kanyang plano ng kaunti lang at kung aayon sa kanya ang kanyang pinaplano ay magagawa rin nilang masagip ang mga bilanggo sa lugar na ito. Nabuhayan naman ang lakas ng loob pagkarinig ni Doyle sa sinabi ng ating bida. Minungkahi naman ni Yeonwoo na kung pwede niya bang tawagin ang mga umaapoy niya na mga alaga kagaya noong ginamit niya ng nakaraang gabi dahil kailangan niya nito. At dito pinalo ang isang butiki dahil sa kapabayaan nila. At pagkapalo sa isang butiki ay pinagpawisan naman ang isa. Sumigaw naman ang babaeng pinuno na kung sino ba sila para pasukin ang kanilang lungga. Sinigaw niya naman sa kanyang Alip Ores na gusto niyang makita ngayon ang kanyang mga anak hindi naman nakasagot ang Alip Ores at napatingala na lang ito habang nanginginig. Nakita niya naman ang kanyang mga anak at sinabi niya na mga lapastangan ang mga taong pumasok sa kanilang lungga dahil nandito sila para sa kanyang mga anak. Tinawag naman siya ng ating bida sa banda dito at may bitbit na sisidlan ng kanyang ginawa na chemical sa pinaghalong dugo ng alupihan at ngipin at mga kuko ng mga paniki. Tinanong niya naman ang babaeng pinuno na kung gusto niya bang makakita ng fireworks. Huli nang napagtanto ng halimaw ang gagawin ng ating bida kaya naman kaagad niya itong inihagis patungo sa mga natutulog na mga batang butiki. Dali-dali namang pinuntahan ng babaeng pinuno ang kanyang mga anak at hinampes niya ang inihagis ng ating bida. Pagkahampas niya ay bigla itong kumalat sa paligid na parang mga usok. Agad niya namang tinawag si Doyle Hudyat para sa kanilang plano na elapit ni Doyle ang mga umaapoy niyang alaga sa pulbura. Pagkalapit ng mga umaapoy na alaga niya ay bigla namang sumilab ang powder at umapoy ang babaeng pinuno. Dahil doon ay wala nang magawa ang pinuno. Maya-maya pa ay bigla siyang nagulat dahil hawak na ng ating bida ang kanyang mga anak at kaagad niya itong tinutukan ng kutsilyo sa leeg at hindi na siya nagsayang ng oras pa at kaagad niya itong ginilitan sa leeg. Pagkakita ng babaeng pinuno ay napasigaw naman ito dahil hindi niya kinakaya ang nakikita niya na pinatay ang kanyang anak at sinigaw niya na mga walang kwenta ang mga tao. Binitawan naman ni Yeonwoo ang napatay niyang batang butiki sabay sabi niya na silang mga halimaw ay tinuturing nila ang mga tao na parang wala lang kundi isa lamang na pagkain nila. Muli niya namang kinuha ang pulang batang butiki at tinutukan niya namang muli ito ng kutsilyo sa leeg sabay sabi niya na dapat alam niya na mangyayari din ito sa kanila ang kanilang ginagawa sa mga tao. Dali-dali namang tumakbo ang halimaw patungo sa ating bida na sumisigaw na bitawan niya ang kanyang anak subalit hindi niya namalayan na naapakan niya ang pulbura na hinanda ng ating bida sa ganitong sitwasyon. Huli nang napagtanto ng butiki ang kanyang inapakan at nandito na ang mga umaapoy na alaga ni Doyle at bigla itong sumabog at dahil sa lakas ng pagsabog ay napasigaw na lamang ang babaeng pinuno dahil sa natamo nitong pinsala.
Maya-maya pa ay bigla itong natamba at namatay. Lumabas ang kanyang sistema at ayon dito napatay niya ang pinuno na halimaw na si Taragan na siya namang reyna ng mga butiking tao na halimaw. Bibigyan na naman ng karagdagang karma ang ating bida. Pinagmasdan niya naman ang bangkay ng halimaw at sinabi niya na ang tao at ang halimaw ay palaging dalawa lang ang pagpipilian. Kung hindi mapapatay ng halimaw ang tao ay ang halimaw naman ang mamamatay. Kaagad niya namang inutusan si Doyle na magmadali na niyang kunin ang korona at tumungo na sila kaagad sa labas upang tulungan si Khan sa pakikipaglaban. Kinuha naman ni Doyle ang korona at pagkatingin niya sa korona ay nanginig naman siya at napasabi na lang siya na sa wakas ay napasa kamay na nila ang korona na kanilang inaasam-asam. Bigla namang silang nalingat dahil merong sumigaw. At dito nakita ni Hargan ang nangyari at dali-dali naman siyang pumunta sa kanyang asawa na wala ng buhay at paulit-ulit niya itong tinawag sa pangalan nito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss.